next bit po pag-uusapan naman natin. Ayan, eternal versus temporal living. So, sinasabi po sa 1 John chapter 2 verse 15 to 19, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Napaka-importante po na iwasan natin yung mga bagay na magbibigay sa atin ng heartaches. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. You know, people will disappoint. People will definitely hurt you. People will definitely fall short of your expectations because human beings are frail. Marupok po ang mga tao. Ngunit kapag ikaw ay nakaangkla sa Panginoon, ang pag-ibig mo ay nasa Ama. Alam natin na maaari tayo masaktan ng pinakamahal natin sa buhay, mga tao that we have become very, very fond of or loyal to, or we have lavished them with love and everything that we can muster. Ang importante po is we know that by the love, the agape of God inside our hearts, we can forgive them. At kung sakasakaling tayong gumawa ng kapalpakan, we can ask for forgiveness. Kaya nga po dapat tayong umiwas sa mga bagay-bagay that will disrupt us. Kaya nga po sinulat niya ang Biblia para pag binasa natin, maunawaan natin that there is more to life. Na bumili ng sasakyan, pag-aralin ang anak kung may anak ka, o kung ikaw mismo pag-aralin mo ang iyong sarili kung ikaw ay working student. There is more to life than living this life dito sa mundong ito because God has promised eternity. Kaya nga po kung titignan natin, when we do the will of the Lord, we will live forever. And when God says we will live forever, mararanasan po natin ang paraiso. At ang huli pong gusto kong i-share sa inyo is Colossians chapter 3 verse 1 to 4 NLT version. Sabi po rito, since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Think about the things of heaven, not the things of the earth. For you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God. And when Christ, who is your life, is revealed to the whole world, you will share in all His glory. And may the Lord add power to the reading of His mighty word. So, we will be transformed in our glorious form. Sa langit po, wala ng gabi, wala ng kasalanan, wala ng Karen sa kabilang mundo, wala ng mga bagay-bagay na maghahatak pababa sa atin. When we go to heaven, there is absolute peace. Pero ito po, huwag niyo kakalimutan, because of God's love, when you start to live for eternity, nararanasan mo na what you can experience in heaven. So, kung sa langit, mapayapa, may kapayapaan ka na. Kung sa langit, punong-puno doon ng pag-ibig, kasiguraduhan, punong-puno doon ng liwanag. Dito pa lang sa mundong ito, mararanasan mo na siya. Kasi ang palo ng utak mo, ang puso mo ay tumitibok na para sa Panginoon. Kaya nararanasan mo na ano ang ibig sabihin na mabuhay sa kanyang presensya, mabuhay doon sa kanyang proteksyon. Pero hindi po sinasabi ng Panginoon na kapag tayo ay nabubuhay ayon sa kanyang kalooban, tayo ay magkakaroon ng buhay na paisi-isi lang. Hindi. Sinabi rin po ng Panginoon that we will suffer trials, persecutions, and hardships, kasi ito po yung pagsubok ng Panginoon para sa mga anak niya na alam niyang punong-puno ng pananampalataya at tiwala sa Kanya. At dahil sa mga bagay na makikita ng ibang tao na hindi pa nakakatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, magiging inspirasyon ang buhay ng mga anak ng Panginoon na nalagpasan ang pinakamapait, pinakamadilim, pinakamahirap na maaring ipamuhay o maranasan ng isang nilalang. And when you do the will of God, you will be able to overcome.